galing po kami sa meeting. Praise the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, pinagpala ka ng Panginoon kasi nandito ka sa camp. Sige, sabi mo sa harapan, sa kaliwa. Sabi mo, pinagpala ka ng Panginoon. Ayan, batiin mo siya. Kasi po, yung nakarating ka po dito, ngayon, kilala ko po kasi ang Rema, no? Kilala natin, siyempre naman, sa Believers Camp po, 17 years na walang absent. Sino walang absent doon sa 17 years na yon? Amen. So wala po tayong absent doon. Ano po? Ngayon, monitor ko rin po kung gaano mababa, tumataas yung pong comfy po natin. Kaya po yung pag punta mo ngayon dito, ay ito yung pinakamataas na bayad sa comfy. So, ibig sabihin, yung binayad mo, talagang yun ay pinagpaguran mo. Pinagpaguran mo lang ba? Umasa ka lang? Ha? Ano po? Yung mga workers talagang kahit na sabihin natin, kaya namang bayaran kung tutuusin, ano po, ng simbahan nila. Pero hindi po. Mismong sila ay nagbayad ng 2,100. Amen po. Plus transportation pa. Okay? Sa amin, ang transportation namin, sa bawat isa po, kailangan namin magbayad ng 2,700. So kung ikaw ay estudyante, hindi biro yon. Amen po. Kaya ngayon, sabi mo sa katabi mo, please lang, wag mo muna akong kausapin. Dahil makikinig ako, dahil mahal kaya binayad ko dito, kailangan kong mag-invest sa aking espiritual. Amen? Okay, so bawat minuto, kailangan po ay maging worth it ito. Sabi dun sa nagtitinda sa amin kanina sa fundraising, Pastora, eto na po yung suman. Masarap ba yan? Ay, ang mahal naman, worth it naman po. Buksan mo nga kung talagang worth it yan. Sige. Tinikman ko. Ay, masarap naman. Kasi fundraising eh. So, masarap. Amen po. Ayan. So, ang team po natin ngayon ay sa Joshua 1:8. Kung tutuusin, pamilyar na pamilyar sa atin ito. Amen? Memorize nga natin eh. Sino nga, tatawag nga ako kung sinong may memorize nito. Kasi pamilyar na pamilyar sa atin yan eh. Joshua 1:8, yan yung ating topic ngayon. Alam ko na yan. Pero alam niyo po, hindi po dahil pamilyar sa'yo yan. Bawat salitang binitawan dyan ay merong pinag-uugatan na kailangan mong makamit, maranasan, yung tunay na sinasabing kaginhawaan at yung katagumpayan sa ating buhay. Amen? May pinag-uugatan yan at merong kang lalakaran dyan at hindi lang po ganun kadali. Ito yung panahon na kinausap na po ng Panginoon si Joshua para sa paghahanda doon po sa pag-agaw ng Kanaan. Amen po. At that time, amen po, nang namatay na po si Moises na lingkod ng Panginoon, sinabi po ng Panginoon, ano, siya ay kanang kamay niya po si Joshua, ito po ay pinaghahanda nila. Pinaghanda niya ng Panginoon si Joshua. Amen po. Dahil sila ang tatawid dun sa Ilog Jordan. May itatawid po tayo. Amen. Merong kang gagawin na dapat mong bigyan ng pansin. At ito nga po, alam niyo po, pag sabi ni Pastor Boy, sige, Eli, speaker ka, ito ang patungkol saan po, Pastor? Okay, ito ang team. Tapos, alam niyo po, siyempre ipapag-pray mo yan. Ipag-prayer and fasting mo yan. Magtatanong ka sa Panginoon. At ito yung binigay na team. Ano po? Pero tulad na ng sabi ng ating pastor, alam niyo, narinig ko to, sabi ko, praise God. Kasi noong inaaral ko to, yung word na yon na sinabi ng pastor natin, ni Pastor Boy,
na bilin, yun din ang message sa akin. Bilin, ayan po, ito ang bilin. Sinabi, ito ang bilin. Amen po. Sa sinasabi niya po dito, meron pong malalim na pinag-uugatan. Ano po, ito ang bilin sa atin. At kung may bilin si nanay, si tatay, ano po, ang pastor ng bawat isa sa atin, it's your choice to obey. Ulitin ko ha. Yes, may bilin po. Pero nasa iyo yan kung susundin mo o hindi. Sabi mo nga, choice. Pagpili. Ano po? At sa choices po natin, lalabas yung decision mo talaga. Amen? Minsan nga po, sa pagkain lang marami ng choices. Di ba? Amen po? Kung ako tatanungin nyo at my age, gusto ko isda. Ngayon pero dati syempre, gusto ko isda. Bakit? Pag kumain ka ngayon ng karne o mga baboy, mataas ang kolesterol noon, tataas ang BP ko. Amen? Hello, mga nasa likod, kamusta kayo dyan? Buhay pa kayo? Praise the Lord. Amen? So yung mga gusto ng isda dyan, magsabi na amen. Gusto nyo isda? Yes. Okay, so iisipin mo, ano kayang kakainin ko? Mag-iisip ka ngayon, so ang kakainin ko ay isda gusto ko. Doon ba natatapos yun? Hindi. Anong isda? Okay po? Anong isda gusto mo? Bisugo, ano ba yan? Galunggong, bangos, ano pa? Salmon, pink salmon. Walang baboy, isda nga pinag-uusapan. Maya-maya, Gigi. Ang dami. Ano kayang kakainin ko? Okay, nakapili ka na ng isda. Ang tanong, anong luto? Meron pa luto. Ano po? Daming pagpipilian. Ano po? Nakuha natin mga kapatid. Pero nasa iyo yung choice Ikaw ang may choice. At ganun din po, yung pagluluto, may ipa-fried mo ba yan? Isisigang mo ba yan? Igigrill mo ba yan? Sweet and sour ba yan? Dami. Sa coffee, sino mga coffee lovers dito? Men! Hindi na ako ngayon. Maligamgam na tubig na lang sa umaga. Every day. Amen po? Maligamgam na tubig. Nakakatulong, nakaka-healthy, nakaka-sexy. Amen po? Wag na masyadong sexy. Ito, sexy na to. Wag na. Amen po? Okay? So, anong klaseng coffee? Mag-choice ka na naman. 3-in-1, black coffee, cappuccino, americano, espresso, kape latte, ano pa, madami. Amen po? Ganon din sa Coke. Sa Coke, akala ko isa lang. Hindi, ang Coke pala, merong iba-ibang klase rin. Coke Light, Diet, Classic. Sa dami ng pag-uusapan, sasabihin na lang, ay, wag na nga, water na lang. Hindi pa natatapos. Anong water? Distilled ba o mineral? Ang daming choices. Ano po? Pero ito po nasa atin ang pagpili. Bilin yan. Amen po? Bilin, nagiginhawa tayo at tatagumpay. Pero nasa atin kung paano natin piliin ang binili ng Diyos o ang binili ng sanglibutan. Amen po? Maraming dapat po tayong gawin kasi huwag nating sayangin, mga kapatid, yung binayad natin dito. Ang mga choices, simple lang naman. May simpleng choice at may simpleng decision. Yung sa choices mo, may decision ka na dapat ganun. Pero, ang importante, may mga importanteng dapat kang piliin. Tulad ng saan ka titira? Amin po? Sino ang mapangasawa mo? Mag-aasawa ka ba? Single ka? Sino di may boyfriend na? Sino may boyfriend na? Nakasecure, nakasave sila, nakikinig. Sino may girlfriend na? Okay. Sinong walang girlfriend at walang boyfriend? Taas ang kamay. Huli rin kayo. Amen. Ulit,
Sinong walang girlfriend at walang boyfriend na? Hindi na nag-response. Amen po, mahuhuli rin eh. Amen po. Anong career? Anong trabaho? Amen po. O ako ba magwo-worker? Ako ba susunod sa Panginoon? Ano po? Yung mga choices natin sa buhay minsan mahirap magkamali. Kaya kailangan po natin dito ang gabay ng Panginoon. Amen? Kailangan natin ang gabay ng Panginoon. At tulad ng sinasabi niya dito, huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na iyon. Dili-dilihin mo araw, gabi. Bakit? Para matupad mo yung lahat ng nasusulat doon. From Genesis to Revelation, nandyan ang kasagutan ng choices mo at ng desisyon mo. Amen po? At pag nagkamali ka, maaring hindi ka makarating doon sa sinasabi ng Panginoon, na sinasabi ni Caleb, ano po, tsaka ni Joshua, nakita namin sa Numbers 14 verse 7, nakita namin yung lugar, mainam, at yung lugar na yun, masagana. Amen po, masagana. At mayroong kapayapaan. Amen po. May kasaganaan at may kapayapaan. May bilin siya, sabi niya, giginhawa ka at magtatagumpay. Depende sa choice mo. And choices is obedience. Amen po. Ang pagpili mo, ang desisyon mo, ay pagsunod. Amen. Ang ganda nung sinasabi sa atin eh. Binigay niya na yung pong prosperous life. Sabi niya, ano man ang hilingin mo, pero bago pa tayo makarating sa ano man ang hilingin mo, yung faith mo, ibibigay ng Diyos sa'yo. Pero alam niyo po, may proseso ang Panginoon. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, may proseso ang Diyos. May dinisign sa atin ang Diyos na dapat nating piliin at meron siyang binibilin yung aralin mo ang salita ng Diyos. Aralin mo. Ibig sabihin ng aralin mo sa mga nag-aaral, ano yung sinasabi na sunog kilay? Ano ba yun? Sunog kilay ba yun? O yung ganun, sa mga estudyante. Ano po? May gagawin tayong tulad ng bilin ng Diyos kay Joshua. Ano po, na successor po ni Moises. Marami tayong napapagdaanan, sa buhay natin sa bawat araw, sa ating mga lakarin, pero kailangan natin ng desisyon na naayon sa salita ng Diyos o ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo po ba, pag nagdidesisyon ka, huwag kang magdesisyon ng galit, sabi nila. Kasi pag nagdesisyon ka ng galit, magkakamali ka. Amen po? Ang salita ng Diyos ay, alam niyo po, ang salita ng Diyos, ginagalang niya yan. May integridad ang Panginoon. Kaya hindi po pwedeng hindi mangyari, hindi maganap, hindi matupad ang salita niya. Pero alam niyo po ba na ginagalang din ng Diyos ang salita mo? Amen? Ang salita natin. Naniniwala po ba tayo? God honor His word and God honor your word. Honor my word and your word. Kaya nga sabi niya, ano man ang ipahintulot mo dito sa lupa, ipahihintulot niya sa langit. I-honor niya yon. Ano man ang talian mo dito sa lupa, tatalian niya sa langit. Amen po? So manggagaling sa atin. Kaya nga sabi niya kanina, sino move dun sa bundok? Binigyan tayo ng analysis ba yung tawag? Binigyan tayo ng pag-iisip na sino ang mag-move doon sa bundok? Sino ang magpapatumba doon sa bundok na yun? Amen po? Yung sinabi mo. Yung faith mo.
yung seed ng pananampalataya mo, yan ang makakatumba doon sa bundok na yun. Kasi kahit na anong gawin mo, kahit anong gawin ng Panginoon na ibinigay niya na, makikita natin mamaya, na may ginawa na ang Diyos. Amen po. Pero hindi ka kumikilos. Wala kang choices, wala kang desisyon. Kamuhat mo lang, ang dami mo ng camp na pinagdaanan. Sabi nga kanina, magkakahawak po tayo. Hindi lang milyonaryo, bilyonaryo ang gusto ng Diyos sa atin. Ang sarap mag-amen. Ang daming sigawan. Naririnig natin yung hiyawan natin. Pero bago ka maging bilyonaryo at maging milyonaryo, may proseso, may bilin ang Panginoon patungkol sa pinansyal. Sabi mo nga sa katabi mo, kamusta ba ang partnership mo? Sige, tanungin nyo. Sa dulo, kasama po kayo dyan. Amen po. Sabihin mo nga, kamusta ba ang partnership mo? Sabihin mo, ninanakaw mo ba yung 10% mo o binibigay mo? May proseso. Amen po. Dahil alam niyo po ba, niloob ng Diyos sa atin, amen po, napiliin natin at binigay niya na sa atin na ang Diyos, God, will is prosperity. At yan po ang ini-impart ko sa inyo, ibinibigay ko sa inyo. God's will is prosperity. Ang kalooban ng Diyos talaga sa atin ay mag-prosper, yumaman, hindi lang financial ang tinutukoy po dito. All prospers in all aspect of our lives. Amen po. Nagpa-prosper tayo sa lahat, ng aspeto ng buhay natin. Buksan po natin sa Genesis chapter 26 verse 26 to 29. Okay. So sabi niya po rito sa Amplified Bible na lang basahin ko, no? Kung gusto niyo makipagsabayan doon, okay, mas magkakaintindihan tayo doon sa translation. So sabi niya, God said, "Let us make mankind in our image, after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the bird of the air, the beasts, and over all the earth, and over everything that creeps upon the earth." 27, so God created man in His own image. In the image of likeness of God, He created him. Male and female, He created them. 28, verse 28, and God blessed them and said to them, "Be fruitful, multiply, and fill the earth, and subdue it." Sabi niya. And all its vast resources in the service of God and man, and have dominion over the fish and the sea, and the birds of the air, and over everything creation or creator that moves. Upon the earth. Verse 29, and God said, "See, I have given you everything plant-yielded seed that is on the face of all the land, and every tree with seed its fruit, you shall have them, for food." Amen. Ano sabi niya po doon sa 28? God bless them. Unang-una pa lang, sa pasimula pa lang, sinabi na ng Diyos po sa atin na tayo ay pinagpala. Amen po. Una pa lang sabi niya, God bless them. Blessed, ang ibig sabihin ng blessed, to empower, to prosper. Amen po. Binigyan niya tayo ng kapangyarihang umunlad. At ipinagkatiwala na ito sa atin. Ano po? Tinutukoy, narinig ko rin kay Pastor Boy, kay Eva at saka kay Adan, ano po?
Binigay na sa kanila lahat ng pamamahala sa hardin ng Eden. Nasa kanila na ang milk and honey. Ano po? Sa atin po, binigay na sa atin pasimula pa lang, mga kapatid. Start pa lang, blines ka na ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, blines ka na ng Diyos. Sabi niya, and God blessed them, at pagtapos na sila ay pinagpala, binigyan ng authority, kapangyarihan. Binigyan tayo ng kapangyarihan na umunlad, sumagana, pagpalain. Create niya tayo para umunlad. Amen po. At natanggap natin yon. Nandoon na yung authority, nandoon na yung kapangyarihan natin. Alam mo, ikaw ay anak ng Diyos. At alam mo, na bilang anak ng Diyos, hindi kanya pababayaan. Amen po? Hindi kanya iiwanan. Kaya nga nagpapatuloy tayo kasi alam ng bawat isa sa atin na may Diyos kang tinatawagan na kahit na dumaan ka man sa apoy, dumaan ka man sa ilog, malunod ka man, anong klaseng problemang dinaanan mo, yes, matagtatagumpayan mo yan kasi alam mong anak ka ng Diyos at sa una pa lang pinagpala ka na ng Diyos. Pero ang sabi niya, sumunod doon, kung nasusundan niyo ako sa mga may amplified, be fruitful. Amen? Be fruitful. Mambunga ka. Sabi mo sa katabi mo, kamusta ka na? May bunga ka? Blines ka ni Lord. Blines tayo ni Lord. Alam mo, sa totoo lang, itong suot kong to, bagsak. Pero, sabi ko, yes, Pastor, sa susunod, papakita ko palalo for the glory of God. Hindi, joke lang po. Gusto ng Panginoon na makita yung bunga. Dahil binigay na niya yung pagpapala. Amen po. Fruitful is to increase. Amen po. Aba naman, kung dating ang prayer mo 1 oras, taasan mo naman kasi 17 years na tayo nagka-camp dito, 1 oras ka pa rin hanggang ngayon. Kala mo okay ka na. Amen po. Kung sa tingin mo okay ka na, be fruitful, pinagpala ka, pero kailangan maging mabunga ka, kailangan makita yung bunga. Amen po. Kailangan yung bunga mag-increase. Kung nagpa-partnership tayo, amen po, alam niyo, una po na, kinakausap po na ako ng Lord dito bago ko ibigay sa inyo. Amen po. Kung nagpa-partnership tayo, dapat, kung dati, 100, naging 200 ka na. Dapat nga ngayon, 500 na tayo. Amen po. At kung dati, nagdadala ka ng kaluluwa, 1, 2, it's 1, bring 1. Dapat ngayon, it's 1, bring 5. Amen po. Be fruitful. Mag-increase ka naman. Sabi mo sa katabi mo, mag-increase ka naman. Problema yung kilay lang nag-i-increase. Hello? Amen po. Wala nang cute na simbahan. Amen po. At pag sinabing ipasa mo yung bayad mo ng 2027, okay, ibigay mo. Mag-increase ka naman. Hanggang ngayon, hindi ka pa nagbabayad ng camp fee. Amen? Pinagpala na tayo ni Lord eh. Sumusunod ka, palagi ka nandito. Nasa yung choice para makamit mo yung kaginhawaan at tagumpay. Para makamit mo yung pangako ng Diyos. Amen po, yung lupang pangako. Pero ang sabi niya, nire-require tayong mamunga. Ang sabi niya ganun dito, amen po, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Abide! Amen po. And the law of receiving is giving. Amen po. What you give, you receive. Amen po. At pag kung ano ang binigay mo, yun ang babalik sa'yo. Sabi niya, bibigyan kita ng ibabalik ko sa'yo, liglig, siksik, at tumaapaw, but you abide my word. Amen po.
Alam mong tinawag kang mag-worker eh. Amen po. Alam mong tinawag ka. Kailangan pa bang i-memorize yan? Alam natin kung ano ang sinasabi ng pag nandito ka sa Rema. It's commitment between God and you na dapat alam mo na yon. Amen po? Hello? Pero kung tama kasi ang pagsunod natin, ano po, wala nang question eh. Sabi mo, huwag ka matulog. Tanghaling tapat ngayon talaga nakakaantok. Hindi ko nga alam paano kayo bubuhayin eh. Dahil buhay naman kayo. Hello? Pasigaw-sigaw talaga, kailangan, gumising eh. Amen po. So sabi niya, yes, pinagpala, ang bilin ng Panginoon, sundin mo kung ano. Huwag ka matakot, huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwanan, sabi niya, hindi kita pababayaan dyan. Pero ang bilin ko sa'yo, kinakailangan mong sundin. Yung aking iniiwaan ng salita, yung salita ko. Amen po. Kailangan mong tayuan, kailangan mong ilaban. Amen po. Ang sabi nga, kailangan nandoon sa, ang pananampalataya, ang pagsunod sa Panginoon ay labanan. Amen po. Amen. Ano yung sinabi sa atin ng ating senior pastor? Labanan. Kanina lang, ano po, kinakailangan, ilaban mo yung pananampalataya mo. Hello? Alam mo mga taga-Rema, hindi naman ano eh, yung, alam mo yung sobrang tatalino natin, ang gagaling natin. Salamat sa anointing. Amen? Pero ito ang namimiss ng iba, yung anointing. Bakit? Hindi bumabagsak yan, pero dito konti lang. Yung mag-worship ka lang, andyan na yung anointing. Bakit? Alam ng Lord yung heart natin. Amen po? Pero kinakailangan kang mamili naman. Kinakailangan kang sumunod naman. Kinakailangan maging mabunga naman tayo. At kinakailangan mag-increase naman tayo. Amen po? Huwag ka naman ng malate-late sa service. Huwag ka naman ng pasaway pa. Amen po. Kinakailangan kausapin palagi. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Increase natin kasi ang salita ng Diyos makapangyarihan. Sabi niya, bless them. Nandoon na yung authority, nandoon na yung kapangyarihan ng Panginoon na kailangan nating gamitin at kailangan nating tayuan, kailangan nating ikilos ito at pagtrabahuan. Amen! Ang pananampalataya mo, ang pagsunod natin sa Panginoon, ito ay tinatrabaho. Amen? Sa loob ng 6 months, tatrabaho tayo. Dahil may camp na naman after ng 6 months. But after ng 6 months, makikita, nasa ng bunga mo. Amen po? Are you increasing? Decreasing? Amen? Sabi ko, gawa tayo ng graph. Kasi yung graph, makikita natin dyan. Tatanungin ko lang, okay, ilan tayo nakaraan? Nagbunga ba tayo? Bakit tayo nagbunga nun? Bakit tayo bumaba ngayon? Ano bang ginawa mo? Amen po? Ano bang trinabaho mo? Hello? Pag nagsusolwin ba, nandoon yung heart mo na talagang ibibigay ng Diyos sa'yo, yung kaluluwa, hinahanap mo ba yan? Sinesensus mo ba yan? Isa-isa mo ba yan? Sa mga nanay, tatay, sa mga may negosyo, sa mga nagtatrabaho. Amen po. Increasing ba? At ano sabi niya dito? Amen po. Yung fruitful, mabunga, dumadami, tumataas ang pananampalataya mo, ang prayer mo, tumataas. Amen po. Ang giving mo, tumataas. Ano po? Ang pagsunod mo, tumataas. Hindi ka na dati nagmamaktol. Ngayon, ikaw ay susunod at susunod. No matter what, I'm looking to Jesus. Kahit ako na lang ang napapagod at nagtatrabaho, ako pa rin ay susunod. Amen po. Hindi lang sabi niya, be fruitful, increase, multiply. Amen po. Ano sabi niya rito? Multiply. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Ang sabi niya po rito, multiply. Ang Panginoon kahit kailang walang subtraction. Amen po. Ang numbers ni Lord na inasinusundan, addition and multiplication. Kinakailangan mong, lumaki naman yung kongregasyon mo. Amen?
Ang trabaho po natin, pinagawa kami, this is my vision. Tama ba? Mission. What is yours? Tama ba? Tama ba yun? Ang vision mo, ang goal natin, tayo kasi nilikha ng Panginoon, inassigned ng Lord, na ano po, tayo yung praying church. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, nagpray-pray ka. Nakakantok? Amen? O, tiyan mo. Ramdam na nagsasalita yun pagka ganitong oras. Ayos, antok. Hindi. Kailangan po nating choice mo. Kung matutulog ka ngayon, o lalabas ka, paikot-ikot lang sa pinyel, sabi nga ni Pastor Boy, choice mo yan. Amen po? Pero ang choice ni Lord, ang bilin ni Lord, sundin mo, gawin mo. Amen po? Yung pinagagawa ng Diyos sa'yo para guminhawa ka at magtagumpay. Amen po? So sabi niya, multiply, magparami kayo. Hindi po, it's a promotion from God. It's not a demotion. Amen po? Dati kang may ministry, bakit ngayon wala na? Amen po? Dati love mo si Lord, pero ngayon, hindi na. Anyari? Ayun sa atin mo, anyari? Kasi po, hindi na po ako umaatin sa church kasi po, hindi na ako nagpipray Amen po? Kasi po, nakikibarkada lang ako pag nasa loob ng church Amen? Maging matalino tayo. Amen po? Sa salita ng Panginoon at upang makita natin yung pong kaginhawaan. Okay po? Sa batas ng prosperity, kinakailangan may maibigay ka. Para meron kang mailabas. May makuha ka. Amen po. Give and it shall give it unto you. Back, ibabalik nito. God will provide, na sinabi nung una po, kahapon, sa kamay ng mga pinagpalang tao. Natural, hindi pwedeng magpala yung hindi pinagpala. Amen po. At itong ginagamit ng Diyos. At abutin natin na tayo nawa yung pinagpala ng Diyos. At ang pinagpapala ng Diyos ay sumusunod sa batas ng pagbibigay. And God says, I will open the window of heaven and I will pour out the blessing abundantly if di ka nagnanakaw. Ewan sa katabi mo, hindi ka naman siguro magnanakaw, ano? Dahil anak ka naman ng Diyos Amen? Pero may nagnanakaw. Amen po? Alam niyo yung tipong magta-tithes ngayong buwan na to? Sa susunod, bungi muna ako. Tapos magta-tithes ulit. Tapos sa susunod, bungi ulit. Amen po? Tawag dun magnanakaw. Bakit? Sino nagsabi? Hindi ako. Ang Biblia ang nagsabi. Amen po? Yung 10% natin, yung para sa Panginoon, huwag mong pakialaman. Amen po? Dahil hindi sa'yo yan. Sige po, gisingin ninyo kasi alam ko po yun. Alam na alam natin yan. Gisingin, sabihin mo, huwag mong nakawan ang Panginoon. Dahil hindi naman iyo yan. Amen po. Kung ano yung mahawakan ng kamay mo, ibigay mo sa Kanya, ibigay mo sa Panginoon, at yung para sa Panginoon, amen po, ibigay mo sa Kanya. 90% na nga lang sa'yo, 10 na nga lang sa Kanya, kukunin mo pa. Amen po, bubungian mo pa. Bakit naghihirap ang ubasan ng Diyos? Sabi niya, pagpapalain ko kayo. Anong sabi niya, di ba? Ano man ang higit pa dun sa iisipin ninyo, pagpapalain ko kayo para may magamit kayo sa
bawang gawa, pagtulong sa simbahan, sabi ni Pastor Boy. Ang problema, yung para sa Panginoon, kinukuha mo pa, kaya yung simbahan naghihirap. Amen? Kung lahat tayo susunod na anuman ang mahawakan ng ating mga kamay at ibibigay natin with love, amen po, walang naghihirap na simbahan. Amen? Pag ang simbahan ay naghirap na, asahan mo yung mga member mahirap din. Bakit? Hindi sinusunod kung ano yung bilin ng Panginoon sa kanyang salita. Amen po? Amen. And you see, the prosperous simbahan church, sumusunod yan sa bilin ng Panginoon patungkol sa pagbibigay because God's will is prosperity. Amen po. Amen. Sabi ko, Lord, mag-a-anniversary kami. Ito lang po. Hindi naman kami mag-a-anniversary ng anniversary lang. Lord, silver namin eh. Lord, silver anniversary namin. For 25 years, Lord, na ako ay naghawak ng simbahang ito. Ito lang, itong August. Amen po. Hinawakan ko dati ang Rema Pangasinan, for the glory of God. Dalaga pa ako noon. Amen po. Huwag yun na alamin kung anong taon yun. Amen po. Dahil wala pang cellphone noon at wala pang masyadong aircon na bus noon. Oh. Okay po. Hello. Bata pa naman ako, di ba? Iyo, bata pa akong tignan? Tayo-tayo naka-white. Dali. Ano pangalan niya? Tayo ka, tayo ka. Ano nga pangalan mo, iyo? Alvin. Alvin, bata pa ba ako? Tignan, no ano? Manda ko sa Sagot! Hindi ka sumagot! Hindi ko narinig. Oh. Mag-agree naman kayo sa kanya, say! Glory to God! Hallelujah! Sabi kong ganun, Lord, balik tayo. Sabi ko, Lord, 25 anniversary namin eh. Silver. Makita naman yung fruit of our labor. Amen po. Ayoko naman nung maliit na pagdadausan. Sa tabernakulong napakaganda dapat na aming idadaos ang pasasalamat namin sa iyo, Panginoon. Nag-compute kami ng maganda at Lord, ang aming senior pastor, gusto po namin ay nilalamig siya at hindi po siya pinagpapawisan dahil ang kailangan niya ngayon at his age, ay yung malamig, kaaya-ayang lugar. Lord, amen po. Prayer po namin yun. Amen. At alam niyo po, nag-compute kami, nagtingin-tingin kami ng mga lugar. Lord, saan po yan? Talaga po pinagpipray na. Prayer marathon, pray tayo. Lord, saan po kami kukuha ng magandang, ang dami namin pinuntahan na lugar. Pero wala eh, alam mo yung pagpasok mo, masabihin ka agad sa spirit mo, okay eh. Pag hindi, wala eh, malungkot ka. Amen po? Pero yung time na pinuntahan namin, yung lugar na pinagganapan po namin, nakita namin, punong-puno ng aircon, yung mga ganyan, yung ganon. At ewan ko sa mga umate, no? Lahat naman in-invite ko eh. Sa district, ako nag-invite eh. Kung hindi kayo in-invite ng district nyo, hindi nakarating. Hindi nyo naramdaman yung lamig at ganda. Sorry. Pero yun, mabalik po tayo doon. So, to make the story short, ang kailangan namin ay 103,000. 103,000! Oh, computation lang yun. Nangangarap kami. Pangarap pa lang yan. It's a computation. Sabi mo nga, computation. Yung venue kasi 25,000, tapos magda-down ka muna ng 10,000, parang mautak eh, no? Baka may masira kami yung pero refundable naman yung 10,000. So, kailangan namin magbigay ng para mabayaran muna at bago namin makuha yung 10,000 ay 35,000.
Ed, ilan ang pakakainin namin tao? Sabi namin, pakakainin namin tao ay, sige, para mag-enjoy, 300. Kasi, bakit? Binasi namin nakaraan. 250 nakaraan, o di ngayon gawin natin 300. Increasing! Amen! Alam niyo po, meeting ko yung aking mga pastor. Itong kailangan natin. Amen po. Pray tayo. Pray. Bago lumabas yan, nangungusap ba ang Diyos sa inyo? Nangungusap ba ang Diyos sa inyo? Alam niyo po, dahil nangungusap, bawat isa, itong bibigay ko, labasan. Yan po, 5,000, 10,000. Amen. May pera ba kayo? 5,000, 10,000 yung mga kausap ko? Amen po. Pero lumabas. Ngayon, sinabi namin sa congregation, ito po ang kailangan natin. Mag-anniversary tayo. Actual! Amen po. Actually, hindi po namin sila kinakausap. Alam niyo po, ang Diyos kumilos. May nagbigay ng 6,000, may nagbigay ng 10,000, may nagbigay ng 5,000, 6,000. In short po, napunuan ang 103,000 para makita ang pasasalamat sa Panginoon. Amen! Sabihin, ang arte nyo naman kasi, kailangan nyo pa ng No, sa tabernakulo ng Panginoon, kung titignan nyo ang loob ng tabernakulo ng Diyos, napakagarbo, napakagara, para salamatan. The fruit of your labor. 25 years ako naglingkod. Amen? 25 years ako naglingkod para sabihin, glory to God and thanks God. Kasi po, nasuplayan ang pangangailangan ng kanyang ubasan. Amen po. At nung ako'y bumababa na, tapos na ang service. At bumaba na ako doon sa baba. May lumapit sa akin, Pastora, makapal. Amen po. Siyempre nakakahiya, alangan naman bilangin ko sa harapan niya. Ang kapastora, bigay ko po sa anniversary. Saan to? Siyempre, check mo, no? Kung saan talaga yun. Sa anniversary po. Sabi ko, Lord, ang kapal nito, sa isip ko lang. Pero hindi ko tinitignan kung magkano, pero makapal. Amen po. Ginawa ko, siyempre tinago ko muna. Hindi ko naman yung binulsa, hindi ko yung ginalaw, no? At ginalaw ko yung kaharap na ng auditor and treasurer. Amen po, binigay ko sa kanila. Nung bilangin namin, kaya pala makapal, tigi 100 na malulutong. At alam yung magkano? 5,000. Tapos na. Ano po? Yung survey, yung anniversary. Amen. Lord, sabi mo mag-increase kami, mag-multiply kami. Amen po. Hindi pa natatapos doon, may yumakap sa akin. Sabing ganun, hindi ko kasi pwedeng hindi ibigay itong 1,000. Sabi ni Lord, ibigay ko daw sa iyo. Tapos na yung anniversary. Amen po. Bakit? Sabi pala ni Lord, kaya niya binigay yun, yung mga worker original namin, uuwi. Yung in-invite namin, so kailangan ng pamasahe pa. God will provide. Amen po. Dahil nakita niya yung fruit ng labor mo. Amen po. Yung paghihirap mo. Kaya sabi niya, multiply, be fruitful, multiply, magpakadami kayo. And sabi niya, replenish the earth. Kailangan pang madagdagan. Kailangan pa. Sabi niya, hindi lamang yan. Ano po, yung 300, mababaw, mahina yan. Ano po, kailangan natin, padamihin, ano po, ang mga kaluluwang nakukuha natin. At every camp, kailangan hindi po tayo nasisiro sa pagdala po natin, ano po, ng mga kaluluwa at hindi ka rin masisiro sa pagbabayad. And on time, bayad ka. Amen? That's the sinasabi na bunga ng iyong pananampalataya ay kailangan makita dahil nag-choice ka, pinili mo, ano po, na dili-dilihin araw at gabi kung ano yung gustong gawin ng Panginoon. And yet, sabi niya, giginhawa ka at magtatagumpay. Kailangan po natin maipakita, mag-manifest yung bilin ng Panginoon sa atin. Amen, mga kapatid. Hindi lamang yan sa pera.
Amen po. Mag-increase ka sa prayer mo. Mag-increase ka sa kaluluwa. Amen mo. Mahalin mo. Mag-increase kang manganak sa kaluluwa. Amen po. Manganak, manganak, manganak. Dahil sabi ng Panginoon, hallelujah, sabi ni Nicodemo, paano? Paano, Panginoon? Kailangan, sabi mo, ipanganak. Paano? Lalabas ba ulit sa tiyan ng nanay niya? Hindi. Kinakailangan may panganak sa Espiritu. Kinakailangan manganak tayo ng manganak, manalangin ng manalangin, mag-stay ng mag-stay sa kanyang simbahan. Amen po. Multiply, replenish the earth, and subdue it. Anong ibig sabihin ng subdue? Supilin natin yung makakasira sa atin. Ito yung sense of ownership and responsibility. Yung alam mo ang responsibilidad mo. Alam mo kung sino ka sa Panginoon. Amen! Every time, mga kapatid, ngayon, kasi, praise God, kasi marami pong nagbibigay. Itong shoes na to, bigay yan. Pero alam niyo, ang prayer ko, kanina nung kahapon, nagtuturo ang Panginoon, ayoko na, gusto ko ako naman magbibigay. Amen po. Lord, bless me. Umiiyak ako, bless me, Lord. Dahil ako ang magbibigay. Amen po. Ako ang magbibigay dahil gusto ko, ako ang milyonaryo. Amen po. At hindi yung may milyonaryo nagbibigay sa akin kasi nagtamasa na ako ng mga nagbibigay sa akin at gusto ko naman ngayon magbigay. Amen po. At gagawin ng Diyos yun. Bakit? Ino-honor niya ang sinasabi mo. Amen po. At pag sinabi mo, i-honor niya yan. Amen po. Anuman ang ipahintulot mo dito sa lupa, ipapahintulot sa langit. Anuman ang talian mo dito sa lupa, tatalian niya doon sa langit. Amen po. At ang gusto ng Panginoon, amen po, ay ang sinasabi niya is yung blessing. Amen po. Alam niyo po ba, hallelujah, diyan na pa ba kayo? Si Satan po ay author ng poverty, kahirapan, pero ang Diyos ay author ng abundance. Amen po? Satan is the author of poverty and God is the author of abundance. Kaya nga sabi niya, I will open the window of heaven. Amen po? At ibubuhos niya ang mapagpala. Amen po? Yung pagpapalang abundance, hindi na uubos. Amen? Hindi nga tayo perfecto eh. May mga pagkakamali tayo. May magkakamali ako. Pero nagtatry ako yung bilin na marinig ko, masunod ko, magawa ko. Amen po? Stay, sabi niyang ganun, in the purpose of God. Mag-stay tayo sa purpose ng Panginoon sa atin. God's will is prosperity. Mangyayari yan sa'yo. One, marunong kang mamili. Amen po? Yung choice mo at yung choice mo ay piliin ang Panginoon. Pangalawa, God's will, prosperity. Amen po. Mangyayari po sa atin to. Obedience. Amen po. Yung pagsunod mo, makikita ang bunga mo. Amen? Wala tayo talagang magtatago sa salita ng Diyos. Kasi makikita niya yung bunga. Makikita yung bunga at yun ang pagsunod mo. Kung ano ka ngayon, yun yung tinanim mo noon. Ulitin po natin. Kung ano ka ngayon, yun yung tinanim mo noon. Amen po. Alam ng Diyos ang mga pinagdadaanan natin. Alam ng Panginoon ang struggle natin, pero hindi dapat ganun ang prayer mo. Lord, alam mo naman ang kalagayan ko. Lord, alam mo naman ang pinagdadaanan ko. Hindi. Dapat dala-dala mo yung salita ng Diyos at sasabihin mo, Lord, pinapaalala ko sa iyo ito. Sinasabi ko sa iyo ito. Amen. Na kailangan ko, yung sinasabi ni Pastor, ng pang-tuition. Alam dapat, sasabihin mo. Hindi sasabihin mo, alam mo naman, Lord, kailangan ko ng pang-tuition. Dapat alam mo yon. No. Lord, pahingi akong pang-tuition. Alam niyo po, nakapagpaaral ako, pero it's a faith journey. Amen po? Kasi hindi ganun biro, mga nagpapadyan ng tuition. Amen? Pero napakabuti ng Diyos because God will provide. Amen po? Amen? At kung ang authority ay
ay binigay na sa'yo, dala-dala mo ang salita ng Diyos para ibigay mo sa Panginoon at ipapaalala mo sa Diyos kung ano yung kanyang binigay, ano po na ino-honor na salita ng Diyos. At sinabi mo, Panginoon, ipuprovide mo ang aking pangangailangan at ibibigay, gagawin ng Diyos sa'yo. At ang sabi niya, if you abide in me, check mo, Lord. Check mo ngayon sarili mo. If you abide in me, and my words in you, you shall ask. Hindi ka na mahihiyang magtanong sa Panginoon o kumuha sa Panginoon. Ano sabi niya? You have not because you ask not. Amen po. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Matuto tayo, mga kapatid, na panghawakan ang salita ng Panginoon at i-honor ng Diyos yung salita niyang dadalhin mo sa Kanya at i-bless ito ng Panginoon. Hindi natin tayong pwedeng lumapit na sabihin mo, alam mo naman ang kalagayan ko, no? Sabihin mo, anak ka, blines ka na ng Lord sa una pa lang. Pero ang sabi niya, blines kita. Hindi kita pinagpala para maupo ka lang. Hindi kita pinagpala para maglakwatsa lang, magpetiks-petiks lang. Pinagpala kita para maging fruitful ka. Empowered. Amen po? May alam sa salita ng Diyos. May pinaglalaban na salita ng Diyos. Kaya kahit na anong mangyari, dumaan man sa pagsubok, dumaan man sa klase ng problema, ang sabi niya rito, di ka malulunod. Amen po? Di ka babagsak, kasama mo ko. Amen po? Pero sumunod ka sa akin, nasa iyong desisyon kung susunod ka o hindi. Ngayon po, nasa desisyon natin ngayon. Alam mo, ang dapat mong gawin para sa Panginoon dahil anak ka niya. Be fruitful. Bless kita, mabunga ka dapat, mag-multiply ka, mag-increase ka. Amen po? At padamihin mo pa. Lumakad ka, lumabas ka. At yan po ang sinasabi po, amen po, sa Mateo, ano po, na binibigay sa atin ng Panginoon. Go ye! Amen po. Umalis ka, lumabas ka. At ibahagi natin ng Panginoon. Darating ang Diyos, hahanapin ang kaluluwa sa iyo. Hahanapin sa atin ang kaluluwa. Hahanapin yung ginawa mo. Nung nasa lupa ka, ano ang ginawa mo. Amen? Amen po. Sige nga po, yumuko po tayo sa Panginoon at sabihin mo, Lord, mag-personal po tayo ng pakikipag-usap. Namumunga ba ako, Lord? Nag-i-increase ba ako? May bunga ba ako? Hallelujah. Yung salita ba na kinain mo noon hanggang ngayon, amen po, ay nag-supply, nag-increase. At kung ano yung meron ka ngayon, ano yung kalagayan mo ngayon, amen po, pagpili mo yan. Hallelujah. Pero sabi niya, magpasalamat ka lang sa Diyos. Magpasalamat ka kahit kailan kasi hindi ka niya iniwanan. Hindi ka niya pinabayaan. Alam niya yung kalagayan mo, workers. Alam niya yung kalagayan mo, yung simbahan na hinahawakan mo. Alam niya, pero kailangan mong ilaban yung salita niya. Kailangan mong mag-multiply, kailangan mong maging fruitful, kailangan mong mag-increase. At kailangan mapatunayan yung salita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niya yung weaknesses natin, alam niya yung strength natin. Pero kailangan, it's time para makita yung provision ng Diyos. It's time para makita yung seed of your provision. Hallelujah. Praise God. Inaanyayaan ko nga lang po yung music. Awitin nga lang po natin ito. Sige po. Tayo po tayo.
Give thanks with the great. Ano man ang mangyari, nag-increase ka, nabunga ka, nag-multiply ka, o hindi mo nagawa to. Hallelujah. At ngayon, gagawin mo ito. At sasabihin mo, salamat pa rin, Panginoon. At magsalamat ka sa Panginoon. Jesus Christ, His Son. Give thanks. Sige, pasalamatan mo, Panginoon. Hallelujah. Alam niya yung ginawa mo. Alam niya yung failure mo at inilaban mo. Alam niya rin yung kalagayan mo ngayon. Sa buhay mo. Pero sabi mo, Panginoon, salamat pa rin. Magpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. At matututo ka, sabi mo, and now, let the weak say, yes, Lord. At dito pa rin kami, still strong. Say, I am. Yes, Lord, ito pa rin kasi pinagpala mo na kami. Pinagpala mo kami, O Diyos. Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Laban lang, mga kapatid. let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Hallelujah! Yes, Lord! Magiging mabunga kami, Panginoon! Hallelujah! Magmumultiply ako, Lord! Sabihin mo, but Lord, I am strong, Lord! Hallelujah! Let the poor say, I am strong. Hallelujah! because of what the Lord has done for us. And now, Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. hallelujah! Sige, sabihin mo! And now, ngayon na! Hallelujah! Let the weak say, I am strong! Hallelujah! Strong! Let the poor, I am rich! Lord! Hallelujah! am rich because of what the Lord I-claim po natin! Hallelujah! Ang awitin na yan! Gawin nating prayer! Hallelujah! And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Isan pa po! Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Sa mahining tinig, hallelujah. Gawin po natin isang panalangin ito. Hallelujah. I am strong. Let the poor say,
ipinaglingkod ng bawat isa sa amin, O God. Ang nais niyo po, Panginoon, patuloy kaming makasunod sa perpektong kalooban niyo, O Diyos. Nais niyo makita ang ginawa niyong pagpapala sa amin. Ang maging mabunga, ang marunong sumunod sa iyo, Panginoon, mag-multiply, mag-increase, Panginoon, at magpatuloy, Panginoon, na masunod ang iyong kalooban. Maraming salamat dahil tinuruan niyo po kami, hallelujah, at sinasamahan niyo po kami sa magitan ng iyong mga salita upang kami guminhawa at magtagumpay, Panginoon. Maraming salamat po, God. Nagdideklara ako ng pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Nagdideklara ako ng kalakasan, kagalingan, Panginoon, sa bawat isa. And abundant blessing, O Lord God. O Diyos, sa aming lahat dito sa Rema, Panginoon. And we continue to serve you, Lord. Hallelujah. And we continue to love you, Lord. Hallelujah. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin at patuloy na pinasasalamatan, O Diyos. Salamat dahil ang mahirap ay ginawa mong mayaman. Panginoon, ang mahinay ginawa mong malakas. Ang mga may sakit, hallelujah, ay ginawa mo, Lord, yung pagpapagaling, O Diyos. Na maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, at dakilain ka. Ito pong aming samot dalangin, ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen! Praise the Lord! God bless po sa bawat isa. Thank you, Pastora. No, ganda po yung tinuro sa atin, ano? Kasi kapag alam mo na yung mga ganitong mga bagay, kahit na 100,000 pa ang kailangang gastusin sa anniversary mo, makukuha mo. Pero pagka hindi mo alam yung mga ganitong bagay, magtitinapay ka na lang sa anniversary mo. No? Wala namang problema eh. Basta alam mo, no, kung paano kunin yun sa pananampalataya. No? Okay. No? Excuse mo na. Sandali lang. Sabi mo nga sa katabi mo, kung hindi ka marunong mag-faith, magiging maiksi ang buhay mo. Totoo po yan. Basta hindi ka marunong mag-faith, mabubuhay ka sa kahirapan. Kasi, pinag-aaralan po natin dito yun, yung faith ang gagamitin mo para kunin yung kailangan mo. No? Halimbawa, sabihin ko, yan si Desiree. Desiree, withdraw ka nga sa, doon sa ATM. Sige po, babay po. Alis na siya. Babalik yan. Bakit? Wala siya ATM eh. Naalala ko dati yung isang kasama po natin. Maganda yung sinabi ni Pastor Eli. Sabi ko, bilis ka, kunin mo, bilis ka, punta ka ron, ganun. May tumakbo na siya, ang bilis. Sabi ko, babalik to. May bumalik nga, mabagal na yung takbo niya. Sabi niya, Kuya Boy, anong gagawin ko? Kaya nga sabi ni Jesus, maghintay muna kayong dumating sa inyo ang Espiritu ng Diyos bago kayo lumabas. No, stay muna kayo, hintayin niyo yung pagbaba ng Holy Spirit sa inyo. Bago kayo lumabas, bago kayo mag-soul winning, bago kayo mag-ministry. Mga kapatid, ito po ang reality, hindi ko alam kung harsh na reality, magiging maiksi ang buhay mo kung hindi ka marunong mag-faith. Ano palang gagawin ko? Hindi ko alam yung mga faith na yan. Hindi mabubuhay ka bilang isang natural, unsaved, hindi ligtas. Ligtas saan? Sa kahirapan. Mabubuhay ka ng walang alam. Hindi ka marunong humiling eh. Bakit? Kasi hindi ka umatay ng camp. Kasi dito, tinuturo kung paano humiling. You have not because you ask not. Ang paghiling po, sa totoo lang sa atin ay struggle. Sabi nga nila magkano yung kampi? Dati nasa 1.5 lang ito eh. Noong una nga, 1,000 lang ito eh. Itong kampi.
Lala ko ata nung sometime nung first na Sembre Camp, yung Believers Camp sa Jabes, Cavite. Nagbigay ng amount sa kampi, sabi ko, walang makakapunta riyan, kaunti lang yan. No, pinipilit nating babaan pa kasi hindi kaya eh. 1,000 lang ata noon. Ano nangyari? Kasi yun kasi ang kailangan gastusin. Wala tayong magagawa. No? Kasi nga, catered nila yun. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng ikaw magluto. Sila ang magluluto. Ano nangyari? Konti lang talaga umatin. Bakit? Hindi nga kaya. Ngayon, 1,000 lang yun ah. What if sabihin mong 2,000? Sasabihin na kahit ang Diyos, hindi kaya yun. Bakit? Masyado na mabigat. Para sa kanila. Sa Diyos, kaya niya. Pero sa kanila, hindi kaya. Kaya nga, sa mga ganito pong seminar o ganitong camping o ganitong mga time, tinuturoan po tayo kung paano kayanin. Nakukuha niyo mga kapatid? Ano ang gusto mo? Anong kailangan mo? Yung faith ang gagamitin mo. Nakuha niyo mga kapatid? Kasi alam niyo nakalagay sa Bible, kung hindi mo makukuha ito dahil wala kang faith, papatay ka. Sabi ko, believer ang tinutukoy niya. You have not because you ask not. Dahil hindi niyo makuha, sabi niya, papatay kayo. Mga born again na to, ha? And yet, sa sobrang salat, sa sobrang hikahos, parang kailangan nilang pumatay. Mga born again na to. Ganito ka-desperado ang mga tao, no? Ang pinaka-reason lang is because you ask not. Ang isang meaning nun, because you do not know how to ask. Ako, nung buhay ang nanay ko, alam ko kung paano humingi. At alam ko rin kung paano hindi humingi. Ang goal ko, makuha ko yung hinihingi ko. Ibibigay naman ng nanay ko eh. Pero may tamang paghingi. At yun po ang pinag-uusapan natin dito. You have not because you ask not. Okay po, ano ang gusto mo? Ulitin ko po sa inyo, yung bagay na gagamitin mo para kuhanin yung gusto mo sa Diyos, at sa Diyos, walang imposible. No? Sa tatay-nanay mo, at pasintabi po, sa pinag-aralan mo, sa level mo, sa kakayanan mo, at sa kakayanan ng bulsa mo, depende yan. Sa Diyos, walang problema riyan. Ang problema ay ikaw. You have not because you ask not. May isang tao, meron siyang sakit. Ngayon, papa-opera. Sabi ngayon ni Kenneth Hagin, anong kaya mong paniwalaan? Kasi pwede kang gumaling kahit hindi ka inooperahan. Sabi niya, ang kaya kong paniwalaan, yung operahan ako, magiging matagumpay yung operasyon sa akin. Sabi ni Kenneth Hagin, di sige. Ano nangyari? Yun lang kasi ang kaya niya eh, ng level ng faith niya eh. Kaya successful ang operasyon. Pero sabi ni Kenneth Hagin, pwede naman siyang hindi operahan eh. Kaso hindi kaya ng faith niya. Kaya nga sinasabi po ng Biblia, may mga tao sa inyo na hanggang ngayon, baby pa rin kayo. Hindi na kayo lumago. Hindi ko kayo mapakain ng mas mataas na faith kasi hindi nyo pa kaya. Ang tawag po ni Pablo sa mga taong yon na hindi kaya na maintindihan ito, hindi niya kayang hilingin sa Diyos yung kailangan niya, ay mga karnal. Makalaman pa. Babaw, ano? Pero yun kasi ang sad reality. Kasi tayo po mga Kristiyano, kapag ka ikaw ay nagsimula na, sabihin nating ma-born again, hindi ka pwedeng ma-born again, wala kang faith. Kaya ka na-born again kasi may faith ka. At yung next na kakailanganin mo, gagamitin mo na yung faith. At sa kalungkutan ko po, kumbaga malungkot na sabihin ko sa inyo, hindi ko naintindihan yan, no? Hindi ko alam na dapat pala yung faith na, yung kailangan ko, yung gusto ko, ay dapat kunin ko by faith. Kasi hindi nga tinuturo sa amin noon eh. Ang tinuturo sa amin noon, tiisin mo yung hirap. Pag sinampal ka, bigyan mo pa isa para tadyakan. Para kawawa ka eh. No? Pero, ano po ang gusto nyo? Anong kailangan nyo? Dinesign tayo ng Diyos na kunin yung mga gusto at kailangan natin by faith. Hindi by trabaho.
Hindi, malakas ako sa sa mayor, malakas ako kay ganito, malakas ako sa ganyan. Sabi ni Lord, not by might. Not by power, but by the Spirit of the Lord. Ang Espiritu ang magsasabi sa atin. Iga-guide ka niya. At hindi siya aalis, hindi siya malilis siya sa salita ng Diyos. Kaya dapat alam mo ang salita ng Diyos. Ito ang way natin para maging matagumpay. Nakukuha niyo mga kapatid. God's will is prosperity. Ayaw ng Diyos na naghihirap dahil si Jesus ay naging mahirap na para hindi na tayo maging mahirap pa. Si Jesus ay naging mahirap para tayo ay yumaman. Pero kung hindi natin makukuha to, bigyan mo sa katabi mo, babaw ng pagkakristyano mo, men. Nakaasa ka na lang sa akin. No, sabi niya gano'n, no? Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Doon mo kukunin ang pangangailangan mo always by faith. Tingnan natin. Kaya mo bang hilingin kay Lord yung 500 nang hindi ka hihingit, di mo pagtatrabahon, kusan darating sa iyo yung 500? Saan manggagaling ang tulog ko? Mahabang magsermon ang Pangulo. Saan magagaling ang tulong mo? Hindi ba kinuwento nila, sinabi na sa inyo? Nino? Ni Pastor Larry, ni Pastor Mulo. Ni sino pa? Si Pastor Marlon at saka si Pastor Eli. Itong apat na to, ito ang gagamitin ng Diyos para makuha mo. Alam niyo ba, sabi ni Kenneth Hagin, hindi ako dapat magturo, close ko nga lang ito kasi tayo. Meron pa akong 10 minutes para dahil 3:30, tayo. Wala, may papalabas sana ako sa inyo pero bukas na lang siguro. Ito. Sabi ni Kenneth Hagin, nagtataka yung mga tao sa kanya, ba't dami niyang pera? No, inuulit-ulit ko lang naman ito Sabi niya, dami yung pera itong pastor na to. Tinanong ngayon siya, Pastor, si Kenneth Hagin yung pastor, bakit ang dami mong pera? Sabi niya, ay, sinasabi ko nga sa inyo kung paano paano nga, ang sistema pala ni Kenneth Hagin, bukang bibig niya, may magbibigay sa akin ng $10,000. May magbibigay sa akin ng $10,000. No? May magbibigay. Kaya pag kilala niyo ba si Charles at saka si Francis Hunter? Isa ito sa mga sinusundan natin. Ang galing nila magpagaling. Kahit na walang anointing, gumagaling yung tao. Halimbawa, sabihin natin, hihintay nila yung flight nila sa airport, may nakita silang gumaganong-ganon na tao. Diyan sa paligid rin. Gumaganon, sasabihin niya ganon, is your head hurting? I'm having a headache. No? Please excuse my son for... Natatandaan niyo yung mga ganon? Alam niyo, sabihin ni Charles saka ni Francis Hunter, simple lang, can I pray for you? Diyan lang, now and then and there. Ngayon, pag pray niya gano'n, wala na yung sakit ng ulo. Pray muna tayo, mag-worship muna tayo. Wala nang gano'n. Nasa CR nga lang daw kasi sa ibang bansa, hindi CR ang tawag nila, toilet. No, nasa toilet nga lang daw sila ng mall. O kaya mayroon isang tao, isang babae ron, naglalabas ng gano'n na parang yung may inamoy daw kasi masakit daw ulo. Sabi ng gano'n daw nung Mrs. si Frances, can I pray for you? Siyempre, wala naman tatanggi. Maya-maya pinag-pray, maya-maya umalis na raw si Frances. Maya-maya sabi ng babae, wala na sakit ang ulo ko Asa na yung babaeng yun? Asa na? Nakukuha niyo mga kapatid? Napakasimple ng himala sa kanila nang wala nang anointing, wala nang awit-awitan, wala nang alam niyo ba yung holy massage? Yung pag pinatungan ka ng kamay, gumaganong-ganon. Anong ginagawa mo sa akin? Minamasahe ko ulo mo. Wala nang ganon na simpleng prayer lang, ang bilis, nagagalingan yung mga tao. At ito mga kapatid, si Francis Hunter, ito lang ang way niya. Mayaman yun.
Lagi niya sinasabi, someone is going to give me $10,000. Someone is going to give me, ano sinasabi niya? If you will speak to this mountain, be thou removed. Sabi mo sa katabi mo, umalis ka sa tabi ko. Kung sasabihin mo sa bundok na ito, no? Kung sasabihin mo, ibig sabihin, huwag ka nagsasalita na, wala na naman akong kwarta, awan kwarta, nagrigat tibiyag, hirap ng pera, no? Yung salita, huwag ka nagsasalita dahil ang faith ay naapektuhan ng salita at ng attitude. Hindi pwedeng may sama ka ng loob. No? Masama na nga mukha mo. Gusto mo pati loob pa. Panloob at panlabas. Ano ka? Laman loob. Huwag ka nag-entertain. Kasi, di ba kababasa lang natin kanina? Ano nakaka-apekto sa faith? Attitude. Ay, si sir mo na naman, mahaba na naman. No? Bago mag-offering, alis na ako. Tingnan mo yung attitude mo. Wala, madamot ka eh. No? Eh, meron pa nga sana isang team dito eh. Yung isang, anong tawag dito? Tarpaulin? Yung gano'n, I pray that thou mayest prosper, even as thy soul. Ang unang dapat na yumaman sa'yo, hindi naman yung bulsa mo. Ang unang dapat yumaman sa'yo, yung ugali mo. Amen. Yung isang tao riyan na, Lord, salamat sa pera, pero madamot. Pag binigyan na ng Diyos ng kasaganaan niya, bagi kun. Akin to. No? Itatago mo yan sa mga tao. Bakit? Madamot ka pa sa loob eh. Paano ka pagpapalain ng Diyos? Attitude muna. Attitude! Kaya nga, magsimula kang magsalita, Lord, hindi kita kakalimutan, pasaganahin mo ako. Sa'yo binabalik lahat pagdakila pagmumuluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat sa bayi. Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, sa'yo binabalik. sa'yo binabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at pagluluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat sa bayi. Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, Nagpakita si Jesus, diretsuhan kay Kenneth Hagin. Sabi niya, bibigyan kita ng ministry na ganito, ganyan. Bibigyan kita ng healing ministry. Maraming gagaling sa kamay mo. Nalagay ko sa iyo yung anointing dito. Nung hinipo ni Jesus, sinawakan ni Jesus ng daliri niya yung palad ni Kenneth Hagin. Nagbaga daw yan, naginit. Sabi niya, kapag gumagaling ka na, make sure, sabi niya, ibabalik mo sa akin ang lahat ng papuri. Kasi marami raw mga tao nang naggalingan na hindi na ibinalik. Kasi ang pagbalik minsan pwede kong i-retain. Hindi ko tinatanggap ko yung papuri niyo. Hindi ko babalik sa Panginoon. Mali yun. Kaya nga sa'yo binabalik. Sabi ni Lord, ni Jesus, kay Kenneth Hagin, strict na utos niya, ibalik mo sa akin ang papuri. Pag gumagaling na yung mga tao. At kapag pinagpapala na kayo, ibalik nyo sa Diyos ang papuri sa pamagitan ng pagiging matapat. Sa pag-iikapo, partnership. Alam nyo po ba sa Biblia, lagpas 7 ang offering. Ang pinag-aaralan natin dito sa Rema ay 2 lang. Ano yun? Tithing and partnership. Hindi ko na po tinuturo yung iba. Pero madami pa yan.
Bakit? Kasi tithing pa lang, ang hirap ng maging matapat. Partnership pa lang, napakahirap na, kaya bakit mo ba ituturo yung iba? Mag-stick tayo muna dito. May mga tao nagsasabi po sa akin, ituro mo na ba yan? Ituro mo na yun? Hindi. Sabi nila, bakit di mo tinuturo? Hindi kaya eh. Binibigyan ko lang ng mabigat na bigatin yung mga tao, nabibigatan lang sila. Hindi naman nila kaya. Magiging kasalanan pa yan. Bakit? Kasi pag nalaman nila, alam mo namang hindi mo susunod eh. Kaya stick na lang tayo rito. Pero meron pang iba. Bakit maraming klase ng pagbibigay? Kasi marami pang gustong ibalik ang Diyos sa ating pagpapala. Dahil sa pagbabalik natin ang papuri sa Kanya. Meron yung tinatawag na pot offering. Pot. No? May tinatawag pa yung ano bang tawag dito, yung sa kailan ba namatay si Jesus? Passover offering. Meron pang mga ganyan. At may mga benefits yan. Pero hindi na nga natin pinag-aaralan. Stick tayo dito. Kasi sa tithing sabi niya, bubuhos ko sa inyo ang mga saganang pagpapala. Okay, kuha po kayo ng papel sandali. Sulat niyo yung pangalan niyo. Mahilig po akong magpaganito. Bakit? Kasi gusto ko pong makapokus tayo. Pero po ng offering na, hindi po ako hingi ng pera sa inyo ngayon. No? Usually, nag-offering lang tayo kapag kapos na kasi merong hindi nagbayad. No, hindi pa naman. Bahingi po ako ng box. Sulat niyo po yung pangalan niyo at anong church niyo. Sige po. Sulat niyo po yung pangalan niyo. Sulat niyo po yung church niyo. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Mayaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon. Sige po, nakaredy na yung sulat niyo. Ganito po. Gusto ko po maging malinaw pa ulit-ulit yung paraan para kunin natin ang kahilingan natin, ang kailangan natin, yung gusto natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng faith. At sabi nga ng Biblia, the just shall live by faith. Darating ang time, di mo na kailangan mag-biogesic. Kasi kaya mo nang ipag-faith yung mga simpleng sipon at ubo. Darating yung time. Alam niyo, sabi ni Kenneth Hagin, yung last headache niya, ito lang, nung bago po siya mamatay, patay na si Kenneth Hagin, sabi niya, my last headache was 50 years ago. Hindi na siya nainom ng gamot. Kasi, alam niyang ipag-faith yung mga sakit na dumarating. Yung last sakit ng ulo, na naranasan daw ni Kenneth Hagin ay 50 years ago. At last, na naghirap siya ay more than 60 years ago. More than 70 years ago. Naglalaro po dyan. Sabi niya, gano'n, marunong lang ako mag-pray. At sabi niya, sa mga prayers ko, hindi umindi ang Diyos. Noon, hirap na hirap ako na mag-paid sa couple of dollars. Ano yung sabihin ng couple of dollars? Ano ba yung couple? Mag-asawa. No? Couple of dollars, ilang dolyares lang yan. Sabi niya noon, hirap na hirap ako. Pero ngayon, sabi niya, kahit 1 milyon, kaya ko ipag-faith. Kasi ang faith, nag-grow. Nasabi niya gano'n, hindi. Kaya ko Sabi niya, kaya ko ipag-faith ng 1 milyon. Dollars ang pinag-uusapan natin. Kaya niyang humingi ng 1 milyon. Bakit? Sabi niya, kahit kailan, yung mga hinihiling ko, hindi tinatanggihan ng Diyos. Lagi ko nakukuha. Bakit? Kasi alam niya yung karapatan niya. Ay ako naman, si Kuya Boy, wala pa ako doon sa ganong perfectong faith. No? Meron pa akong dapat na matutunan.
Pero huwag tayong mag-stop. The just shall live by faith. At sa faith life na ito, hindi po pwedeng may mga kim-kim ka. Hindi pwedeng may mga inggit ka. Hindi pwedeng mayroong kang, excuse me karnal ka pa. Hindi po pwedeng sabihin natin na pasintabi po. Hindi pwedeng walang kabanalan ng love life mo. Hello? Kung may asawa kayo, live-in kayo, pakasal kayo. Hindi po pwedeng forever na lang na. Nararamdaman ko ng presensya ng Diyos. Oo nga. Pero may strict na, hindi pwedeng sinusuway natin ng Panginoon. May kalibin ka, born again kayo pareho, pakasal na kayo. Sagot ko ang pakikisama. Ayusin mo yung buhay mo kasi hindi sasagutin lang Diyos yung prayer mo eh. No? Ngayon, isa pa, may unbeliever kang kasintahan, hiwalayan mo yan, nakalagay sa Bible eh. Ganun talaga. Kung meron kang kasintahan, unbeliever, hiwalayan mo. Hindi po pwede. Ngayon sabi nga nun, maboboy na din, nasa pagsuway ka. Merong isang tao, sabi sa akin, Pastor, kasal mo kami. Sabi ko, sige po. Sino po ba yung mapapangasawa nyo? Hindi pa born again. Ayaw ko na. Bakit? Sinabi na nga ng Diyos na wag kang makirelasyon sa unbeliever. Hindi maintindihan naman ng Diyos, ikaw ang hindi makaintindi. Hindi kita pwedeng kasal. Sinabi na nga ng Diyos, susuwayin ko pa. Kasi maintindihan naman ng Diyos. Kung sana kung naintindihan ng Diyos, di sana sinabi niya, naintindihan ko naman. Hindi. Do not be equally yoked with unbelievers. Tapos sasabi niya gano'n, humiwalay kayo sa kanila. Basahin niyo po. Ang mga unbeliever na kasintahan, hinihiwalay. Alam niyo ba, mas malala sa Nehemiah, kasal na't may anak na, pinahiwalay pa rin ng Diyos. Sabi niya, kaya kayo napalayas dyan sa Israel na yan, yung bansa niyo, kaya kayo napalayas rin dahil sa pagsuway niyo Hanggang ngayon, pinagpapatuloy niyo. Alam niyo, nagalit si Nehemiah. Anong ginawa niya? Pinagsasabunutan niya yung mga tao. Basahin niyo po. Sa pikon niya doon sa mga tao, sila bunutan niya yung mga lalaki. Sabi niya, may anak na kami, pinagsasabunutan. Ang higpit ng Diyos ng Old Testament, ang ginawa po, sabi niya, hiwalayin niya yan. Hiwalayin niya yan. Hirap. Oh. Ngayon, sasabihin ng iba, ako na lang hihiwalay kay Lord kaysa hiwalayan ko yung loves ko. Babaw mo, men. Hindi naman magandang sabihin, sige, magsama tayo sa impyerno. Hindi mo naman pwede sabihin yun. Pero, ito yung sad reality. Sad nga, pero ito yung reality. Na hindi ka na maaalis sa sadness mo. Bakit? Kasi nasa pagsuway ka eh. Hindi po pwedeng may mga kinikim-kim ka, may inggit ka, tapos nagpe-faith ka. Kaya nga sabi niya ganon, I pray that thou may prosper even as your soul is prospering. Ibig sabihin yung loob muna. Kausapin mo yung katabi mo sandali. Sabihin mo heart to heart na talk nga tayo. Hindi. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo nga sa akin totoo, sabihin mo. Tanungin mo siya. Sige, sabihin mo sa akin totoo ha. Sabihin mo, hindi ako magagalit. O tanungin mo, madamot ba ako? Ay, sumagot ka. O ay dyan pa lang, makikita na kung pagpapalain ka o hindi. Pagpapalain mo yung madamot, anong mangyari? Mag-iipon niya ng kalamutan. Hindi yan tutulong. Nakalagay po sa Biblia, dapat tumutulong ka. Ito talaga ang buhay. Meron isa akong pastor, nakausap, sabi kong ganon. Excuse me po, hindi ako magbabanggit ng pangalan, pero isang pastor, nakausap ko, sabi kong ganon, hindi ba may miyembro kang mayaman? Bakit ang hirap-hirap nyo? Alam niyo ba yung mukhang ganito, yung nakaganyan ka? Hindi ba may miyembro kayong mayaman? Bakit ang hirap-hirap nyo? Sabi mo sa katabi mo, gumanong ka sa katabi mo, sabi, hindi kaya ikaw yun? Sumagot ka, ay hindi, mayaman yun eh.
Alam niyo po, sagot niya sa akin, Kuya Boy, sabi niya, Pastor, marami nga silang pera pero hindi nagtatight. Sabi ko gano'n, ang hirap ng gano'n sasabihin mo, dapat mag-tight ka. Ang hirap sabihin ng mga mayayaman na mag-tight ka. Ang hirap kaya, nakakahiya. Alam niyo, kaya sabi ng Bible, sinabi ni Pablo kay Timoteo, pagsabihan mo yung mga mayayaman na yan, ha? Pagsabihan daw, hindi ko kaya. Patawarin mo ko. Nahihiya ako magsabi na, ikaw na mayaman. Hindi mo sa katabi mo, ikaw na lang magsabi. Manipis ang mga taga-rema, hindi natin kaya yun. Anong dapat mong gawin? Dali mo sa camp. Paringgan natin. Nasa Bible yan, di ba sabi yan, pagsabihan mo yung mga mayayaman na yan. Hindi ko kaya, patawad po. Anong gusto mo? Ano ang kailangan mo? Sulat mo rin. This year. I mean, mula ngayong buwan hanggang next year, ulit. Again. Last time, tinanong ko po kayo kung kailan kayo magiging milyonaryo. May nagsabi na by 2024, maniningil ako ng tithe mamaya. Di ba naman nakalagay 2025, 2026? Sige, okay lang, tutuloy natin. Ngayon, pwede nyo pong ilagay riyan, kaligtasan ng pamilya ko. Ang isa riyan, makabayad ako sa dami ng utang ko. Ayan. Anong gusto mo? Pwede mong ilagay riyan, gusto ko maging supporter ng church namin. Alam niyo, sige, sulat niyo po. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Magpaliwanag ka naman, ipaliwanag mo naman, bakit yan ang gusto mo isulat? Sige, ipaliwanag mo rin sa papel na yan. Ikaw, kahit kailan, biyaya mo sa akin lagi na pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. pwede mong isulat, tulad po, Nay. Next year, lalakad na ako. Pwede mo sabihin na wala na sa akin ang sakit na to. Magkaroon po tayo ng focus. Ano bang gusto mo? Biblical pa ba yan, Kuya Boy? Nasa Bible pa ba yan na kailangan mo isulat-sulat? Si Jesus po, nakakita ng bulag. Sabi ng bulag, ano sabi ni Jesus doon sa bulag? Anong gusto mo? Para bang, hello, di mo ba nakikita ang bulag ako? And yet, sabi ni Jesus sa kanya, anong gusto mo? Anong gusto mo? Sabi ng bulag, gusto ko makakita. At yun ang binigay ni Jesus. No? Ako po, ang isang goal ko, isang palagi kong hinihiling, noon at ngayon, magkaiba na. Kasi noon, ang kahilingan ko, maalis ako sa utang. Dahil baon ako sa utang. Nakakahiya, nagtuturo ka ng kasaganahan, ikaw na nagtuturo ay baon sa utang. Parang kang hipokrito eh. Parang fake. Magtuturo ka ng masarap yung pagkain na to. Pag niluto ko, hindi naman masarap. Ibig sabihin, parang niloloko mo yung mga tao na sasabihin mong, sasagana kayo, pagpapalain kayo ng Diyos. Samantalang ikaw ay walang pagpapala at hindi ka masagana. Peke. Scam yun. Nakakakiliti, nakakahiya. Nakakahiyang ituro yung ganun samantalang ikaw hindi mo nararanasan. Kaya sabi ko noon, gusto kong mawala sa utang. Yun ang kahilingan ko noon. Pero ngayon, iba na kahilingan ko. No? So, isulat niyo po, ano ang kahilingan mo? Ano ang gusto mong gawin sa iyo ni Jesus?
At mula ngayon hanggang sa isang araw, pag-aaralan po natin kung paano makuha yan. No? So makinig ka. Makinig ka. Kasi ang Diyos ay may ibibigay na bilin. No? Ay okay po. The just shall live by faith. Darating ang time, hindi ka na iinom ng biogesic. Hindi ka na iinom ng Neosep kasi kaya mo na ipag-pray yan. Darating ang time, hindi mo na kailangan uminom ng Meprosol. Hindi mo na kailangan uminom ng Diatabs. Bakit? Kasi alam mo na kung paano. Darating ang time, hindi ka na makungutang, ikaw na ang magpapautang. So, magkaroon kayo ng goal ngayon. Tapos, hilingin ko po asa na po yung offering box natin, yung isang kahon na rin, yan, malaki, sige. Parang mapupuno yan, Dito po sa harapan, tapos dediretso na po kayo sa divided seminar. Sayang, may papalabas ako sa inyo, pero bukas na lang. No, hindi po ko hingi sa inyo ng offering. Pero, gusto ko pong sige po, isulat nyo, magpaliwanag kayo, bakit yan ang gusto nyo. Paliwanag nyo rin. No? Isa po akong kasama, may kasama. Sabi ko, ano ba kahilingan mo? Sabi niya, ay mga kapatid, sabi nung isang kasama natin, nakakatuwa, sabi ko, ano ba kahilingan mo? Alam mo, sabi niya, gusto ko ng sariling sakyan. Sabi ko, bakit? Sabi niya, napapagod na ako nakikisakay. O nga common sense. Tinanong ko siya, anong gusto mo? Sabi niya, gusto ko magkaroon ng sariling sasakyan. Alam niyo mga kapatid, dahil ang dahilan niya, napapagod na raw siya na nakikisakay. Sabi ko, magandang dahilan yan. Alam niyo po, hindi ako nagkakamali. Ang sasakyan niya ngayon, 3. Hindi ko lang kasi napaalam na nasabihin ito. Kasi kung hindi, ang alam ko, yung 2 doon sa 3 na yon ay binigay lang sa kanya. Hindi niya binili. So sabi ko, binibigay ng Diyos Kukonsentrate ka lang. Anong gusto mo? Masanay kang nangungutang sa bangko, umihingi na lang sa Diyos. Ay siyempre, sa Diyos tayo. At sinasabi ng Diyos na pwede yun. Na darating ang panahon, hindi ka na mangungutang, ikaw na magpapautang. So, pakisulat po yan, lagay niyo pangalan niyo, yung church niyo. 2 sentences lang yan. 1, anong gusto mo? 2, bakit mo gusto ito? Paliwanag mo. Ganito ba talaga? Yes. Kasi the just shall live by faith. Amen? O sige po, habang hinaawit natin to, gusto ko po na ihulog nyo rito yan. No? Na ito magiging goal ninyo. Huwag kayong aalis dito sa camp na hindi nyo alam kung paano nyo kukunin yan. Makikinig kayo hanggang sa makuha nyo kung paano yung makukuha yan. Pag-aaralan natin. Magbibigay kami sa inyo ng maraming examples. Ay naku mga kapatid, huwag kayong naniniwala sa pastor na sasabi niya pagpapalay kayo samantalang sila walang pagpapala. Kakahiya. Si Kenneth Hagin, yung ministry niya ron, hindi kumukuha ng pastor yan na baon sa utang. Kung hindi siya marunong mag-faith, hindi ka qualified na maging pastor ng Rema dun. No? Gagaya tayo. Bakit? Kasi tayo ay mga gaya-gaya. Inibig mo ako noon paman. O sige po, hulog natin dito, tapos punta na kayo sa Divided Seminar. Laglag natin, tapos diretso na po tayo sa Divided Seminar. Biyaya mo sa amin na pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Kahit kailan
aking walang hanggan. Ibig mo ako noon, pamanangit. Ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin. Paligid man ay madilim. Tapos diretso na po kayo sa inyong Divine Seminar.